Alright mga idol, nandito tayo sa forecastle dahil nag-alarma ang ating water ingress. So nakikita natin ang isang tubo na may leaking. So ang ginawa natin ay ina-isolate natin yung barbula sa taas at wala na siyang pressure. So dinidrain na yung linya na ito upang hindi na makapinsala ng husto. So ang gagawin natin dito sa araw na ito ay susukatan natin ito upang magawa ng bago. Total naka-isolate naman yung barbula sa taas. At itong linya na to ay ginagamit ito sa anchor wash. So ito yung ginagamit habang binibira yung angkla para maalis yung putik. Ito ay binubuksan na linya upang mawashingan ang ating chain at saka anchor. So tara na at gagawin natin ito sa workshop ng bago. So pag natapos na yung bago, saka natin baklasin ito para hindi magtagal. So yan ang kagulian natin na gumawa tayo ng bago baklasin. Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga batang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang hinahintay nyo? Subscribe na! So after na sukatan natin yung tubo, ito yung nakuha natin na mga sukat. So wala pala tayong spare na plans na pwede nating gamitin. So ang unang ginagawa natin ay gagawa muna tayo ng plans na bago. So mayroon na ako dito na turno na bilog lang siya. So ready na gagawing plans. So ngayon kinukunan ko na yung sukat, yung inside diameter at saka outside diameter. So yan ang kagandahan dito sa atin na magpe-prepare muna tayo ng plans na bilog lang muna, saka na yung kukunin yung outside diameter at saka inside diameter. I-ready lang natin para hindi natin matagalan ang ating trabaho. So ito na ay nagamit ko na. Bali gumawa ako ng dalawang plans dito para magamit natin sa anchor wash line. So pagkatapos nito ay magpabricate na tayo ng tubo. So ang importante dito lang sa may face niya, kailangan nating ipantay. Kailangan nating pasadahan ng isang pasada upang pumantay siya. At pagkatapos niyan ay bubutasan natin. So magtanong kayo kung paano ko binutasan ito. So may nauna ng video na in-upload ko na kung paano gumawa ng plans nito. Ito yung plans na ginawa ko. So nandun na yung mga technique na binigay ko dun sa unang video para makuha nyo yung ganito. Sa bagay madali lang to dahil apat na butas lang. Apat na butas na M16. So pagkatapos nito ay magpabrikit na ako ng tubo upang sa araw na ito ay maikabit na natin. So total ngayon mag alas 8:30 pa naman ng umaga at kailangan nating gawa na itong plans at pagkatapos ay pupunta tayo doon sa forecastle upang masukatan ang ating tubo tsaka magpabrikit tayo dito sa workshop. Yan ang ating kagulian na kailangan muna nating pabrikit ng bago. So ito na at nabutasan ko itong plans na ito upang ma-prepare na natin para tuloy-tuloy na tayo mamaya katapos ng tubo at saka natin ilagay itong plans na ginawa natin. Yan. So pagkatapos nagawa na, ready na itong plans na ito, ay ito na piniprepare ko na. So ang PCD nito ay 145. Ayan. So kuha natin. So 145. So mahirap itong plansa na ito dahil ang plans nito ay nasa 15 kilos na capacity nito. So ito na, nagpabrikit na ako ng tubo. Ang tubo na ito ay mayroon siyang offset na 10 degrees.
So wala tayong elbow na 10 degrees dito sa barko. So ang ginawa ko lang ay inuukaan ko lang itong tubo upang maibalik ko ng 10 degrees. Yan ang ginagawa ko. So para hindi kayo problema, huwag nyong katingin lahat. Magtira kayo ng mga 20 mm doon mismo sa tubo para hindi kayo mawala sa level. So pag bali nyo, kailangang lakihan nyo yung butas upang makapenetrate ang welding nyo kahit mga 3 mm. Total ang tubo na to ay schedule 80. So ukaan nyo ng mga anggap ng mga 3 mm upang makapenetrate ang ating welding. So unang pasada mo ay fill upan mo yung 3 mm na gap. Then pagkatapos i-grind mo siya, ukaan mo siya. Pangalawang pass mo, iikot mo na yung natira na 20 mm, ukaan mo rin yon, i-welding mo rin yon sa pangalawang pass. At saka pagkakaping pangatlo, ganun pa rin, iikot mo para maganda ang kapit. Kasi yung natira na 20 mm doon, pag hanggang doon ka lang, pangit tingnan kasi mayroong gap. So kailangan mo sa pangalawang pasada mo, second pass mo, kailangan ukaan mo rin yun. Sa pag i-grind mo, ukaan mo, tapos i-welding mo rin yun, paikot. Ganun din sa kabila. So pagkatapos ng ginawa ko yung offset, dito naman tayo sa 90 degrees. Nakikita nyo yan kung paano ko ni-asinta. Kasi ang posisyon ng 90 degrees dito ay 12 o'clock. Tapos yung offset 9 o'clock to 3 o'clock. So madali lang i-align ito dahil normal niya to, i-squala mo to sa 12 o'clock. Dahil yung offset nakaposisyon na yon sa 9 o'clock to 3 o'clock. Yan, ganyan. So pag align ng elbow nito, gamit lang kayo ng eskwala. Ayan, ipantay nyo. So pag napantay nyo yan, ibig sabihin nasa eskwala na kayo sa 90 degrees. Yan ang technique ko dito pag pag ganitong style. Although itong tubo na to ay nasa 65 mm na na nominal size, 65 mm at schedule 80 ito. So kahit i-high ampere mo, walang problema dahil makapal ito. Kailangan talaga i-high ampere mo para talagang malulusaw siya. So ang ginamit ko naman dito ay 2.5. So ang 2.5 ay sa unang pass, dahil may 3 mm na gap, ang tinitira ko lang na ampere dito ay 75. Then ang nagsikan pass ako ng 90, then nagcapping ako ng 105. So ito na, at natapos ko na. Yan ang offset na yon ay 10 degrees. 10 degrees yan. 9 o'clock to 3 o'clock. Itong elbow na 90 degrees ay 12 o'clock siya. So ganyan ang forma. So tapos na ito at dadalhin na natin ito sa forecastle. So nandito na ako sa forecastle, dinala ko na. So ito yung babaklasin natin. Yan. Yan ang babaklasin natin. Yun ang papalitan natin. Yan, mayroon siyang 10 degrees. So nagpasama ako dito dahil mabigat ang tubo na to kasi schedule 80. So kailangang dalawa kayo. So ito yung leaking. Ayan, malaki na yung leaking, nasa mga 8 mm. So kung may pressure yan na 13 kilos, baka madaling mapuno itong forecastle. Pero nag-alarma naman yung water ingress. So alam namin na mayroong talagang tagas dito, kaya dali-dali naming pinuntahan dito. So nakita ko na nag-leaking na pala itong anchor wash pipe. So dali-dali naming in-isolate yun sa taas para hindi na makapinsala ng gusto. Kasi nandito yung mga motor ng hydraulic,
mga 440 panel dito. Tsaka sa baba nandiyan yung bow thruster. So maganda ang alarma dito dahil yung water ingress na yon ay talagang nag-alarma siya. So ang mahirap dito kung sa panahon ng gabi tumatama, ayun ang mahirap. So ito na yung ginawa natin. Ayan, so magkalaman ito na parehas. So dito walang problema, pumasok siya. Yung U-bolt natin ay pumasok din, pati itong U-bolt dito sa kabila ay pumasok din siya. So pasado na tayo sa 3 porsyon. So dito na naman sa dulo ay pumasok na rin, mayroon ng mga bolt. So ibig sabihin successful ang ating ginawang sukat at tumatama siya lahat. So ganun na lang ang pagkagawa ng tubo. Kailangang sukatan ng maigi. Kaya yung mga sinasabi ko noon pa na kailangan mag double check, triple check ang pagsusukat. Hindi yung pagsukat mo ngayon iwan mo na dahil nandyan yung error. Kailangan talaga walang error dahil amakin mo mula sa forecastle hanggang sa workshop ang layo-layo nun, ibabalik mong tubo. So kailangan siguradong sigurado ka para isang hatak ka na lang. At ngayon ay naitama na natin at ito yung luma sa baba. So dadalhin na namin ito sa pupa at kukunin yung itong plans dahil magagamit pa natin ito sa susunod na mga tubo na may mga problema. Dahil dito sa barko hindi ako nagtatapon ng plans na maganda pa dahil mapakinabangan pa natin yan. Kaysa gumawa ka ng bago, dito ka na lang sa luma kung maganda pa. Pero kung wasted na, put in garbage na. So maraming salamat.